Handang gawin ni Renante ang lahat para sa kanyang pinapangarap na pamilya. Mula nang makilala niya ang dalagang si Mary, ay naging alipin siya ng pag-ibig para sa babae. Ngunit matapos niya itong mapagtapos ng pag-aaral at magbunga ng isang gwapong anghel ang kanilang pag-iibigan, ay bigla na lamang itong sumama sa mas mayaman na lalaki. Naging ulila silang mag-ama sa ilaw ng kanilang tahanan. Kamuntikan ng maligaw ng landas si Renante, ngunit sadyang mabait ang Diyos dahil nakilala niya si Betty, ang dalagang kasambahay na siyang pupuno ng pagkukulang sa kanilang mag-ama. "Ngayon ba ang dayo mo sa iligan?" Tanong ng ama ni Nante sa kanya. Retiro na ito sa pagiging gobernador ng Isabela at siyang humalili dito. Bantog ang pangalan nila sa pagiging masigasig na manunungkulan sa kanilang nasasakupan, kaya naman walang nakakatalo sa kanila, tulad na lamang ni Nante. Kakagraduate niya lamang ng abogasya nung nakaraang taon, ngunit nang lumaban siya bilang governor, ay nanalo siyang kaagad. "Yes, Dad, dadalawin ko rin po si Mary. Baka sabihin ng parents niya, hindi ko na siya inaasikaso." Masayang ngiti na ani ni Nante. Pag-graduate na ng college ang kanyang nobya. Matagal-tagal na rin silang magkarelasyon at may 1 taon na silang anak na pinaaalagaan naman ng babae sa magulang nito. "O siya, mag-ingat ka," saad ng kanyang ama. Hindi naman mataas na tao ang pamilyang Jimenez. Napaka down to earth nila. Hindi nga mahahalata na may kaya ang kanilang pamilya. Pero dahil kasalukuyang nakaupo si Nante, ay normal lang na may kasama siyang gwardiya sa tuwing aalis siya ng bahay. Pagdating sa bahay nila Mary, ay kaagad niyang hinanap ang babae. Wala ito at tanging ang ina lamang ang naroon at ang anak niyang naglalaro sa crib. "Good morning, Mama." Magalang na pagbati ni Nante. Kinarga niya ang anak niya tsaka hinagka ng noo nito. "How are you, baby? Nalulungkot ka ba?" Ani Nante, bagaman hindi naman sasagot ang 1 taong gulang na bata. Tanging pagngiti at pagkasabik lamang ang naging reaksyon nito. "Ma, si Mary po." Ani Nante. Hindi ba nagpaalam sa iyo? Ang sabi ay may pagtitipon daw sila ng mga kaklase niya." Anang ina ni Mary. Hindi kumibo si Nante, pero may sama ng loob na namuo sa kanyang isipan. Nagtatanong ang isip niya kung nasaan ito at ano ang mahalagang inaasikaso, gayong wala namang pasok dahil araw ng linggo. Noon pa man, ay nais na niyang magpakasal. Yung babae nga lang ang may ayaw, dahil komo bata pa raw ito. Kahit 28 anyos na naman si Mary. "Sa pagkakaalam ko, nasa gym siya." "Sige po at sisilipin ko," saad ni Nante. Masama ang loob niyang sumakay ng kotse. Pinaiwan niya ang mga gwardya niya dahil pribado naman ang gagawin niya. Nang makarating siya sa gym, ay nakita niya kaagad si Mary. Nakikipagtawanan nito sa isang maskuladong instructor. Bagaman nakaramdam ng selos si Nante, ay mas pinili niyang kumalma, lalo at may titulo siyang pinangahawakan. Marahan siyang lumapit at kaagad naman siyang napansin ng instructor na kausap ni Mary. Tumayo ang lalaki at binigyan si Nante ng kaunting pagbati. "Busy ka ba?" Bungad niya sa nobya. Nang humarap ito sa kanya, ay kaagad na nag-init ang ulo ni Nante. "Let's go home. Naghihintay na ang anak mo sa'yo." Ani Nante, tsaka nanguna pabalik sa sasakyan. Hihinga-hinga siya habang pinapakalma ang sarili. Tinignan niyang muli ang kanyang nobya na nakikipagnitian pa sa lalaki habang nagpapaalam. Nabago ang aura ng babae nang sumakay ito ng kotse. "Bakit naman sumunod ka pa dito?" Bagaman marahan ang nagtanong, ay alam ni Nante ang kahulugan noon. "Bakit? Anong gusto mo? Hayaan kita sa lansangan habang umiiyak ang anak mo sa bahay? May titulo akong pinangahawakan, Mary. Huwag ka namang ganyan." Nanggagalaiting ani Nante. "Bakit? Ano bang ginawa ko sa'yo? Nakikipagkwentuhan lang naman ako kay Vince." Giit na katwiran niya. "Don't tell me na nag-iisip ka ng hindi maganda." Pahabol pa ng babae. "Tingin mo, dapat bang hindi ako mag-isip? Tignan mo nga yung suot mo. Kaunting hawi na lang ay lalabas na ang utong mo.
May anak ka na at asawa. Kasal na lang ang kulang. Nagpapaintinding ani Nante. Come on, love. Hindi naman na tayo makaluma. Natural na lang ang ganitong pananamit. Malambing na ani Mary. Napairap si Nante, pero hindi siya tinigilan ni Mary hanggang sa lumamig ang ulo niya. Bagaman may galit pa si Nante, ay pinagbuksan niya pa rin ng pinto ang kanyang nobya. Isang gabi ay niyaya ni Nante na doon matulog ang mag-ina niya sa bahay nila ng pamilya niya. Daddy, maganda kaya sa Macau? Tanong ni Mary habang nagpupunas ng basang buhok. Kakatapos lamang kasi nitong maligo. Abala naman sa pagbabasa si Nante. Macau? Bakit mo na itanong? Inosenteng ani Nante. Bala ko kasing pumunta doon. Doon ako mag-a-apply ng trabaho. Why? Hindi pa ba sumasapat ang binibigay ko sa'yo? Kulang pa ba? Hindi mo naman kailangan magtrabaho. Masyado pang bata ang anak natin. Katuwiran ni Nante. No, hindi naman dahil doon. Ayokong isipin ng mga tao na umaasa lang ako sa kita mo. Mas maiging doon na lang ako magtrabaho. Nakalabing ani Mary. Akala ni Nante ay palaisipan pa lamang iyon sa kanyang asawa. Ngunit nagulat siya ng isang araw ay makatanggap siya ng mensahe mula kay Mary. Huwag mong pababayaan ang anak mo. Mahal ko kayo pero kailangan kong piliin ang sarili ko. Alam kong kaya mo naman siyang bigyan ng maayos na buhay. Mensahe iyon ng pamamaalam. Walang malinaw na usapan kung nakikipaghiwalay ba ito sa kanya o ano. Pero iisa lang ang naiintindihan niya. Iiwan na silang mag-ama ng kanilang ilaw. Anak! Alak na naman ba yung hawak mo? Nag-aalalang saad ng mommy ni Nante nang makita ito sa tabi ng swimming pool. Nakagawa ba ako ng masama, Mom? Maluha-luhang ani Nante. Hinaplos ng ginang ang kanyang buhok. Hindi ba't sinabi ko na nga sa iyo, iba si Mary sa mga babae na nakilala mo. Pera lang ang habol niya sa'yo. Saad paminsan ng mommy ni Nante. No, Mom. Alam ko, mahal niya ako. Sadyang inakit lang siya ng lalaki na yun. Sawi na saad ni Nante. Napag-alaman niya kasing sumama ito sa matandang mayaman. Anak, magpakatatag ka. Alam kong balang araw ay magiging okay ka din, kahit para na lamang kay Carlo. Anito pa, tungkol sa anak niyang naiwanan. Mas lumala pa ang sitwasyon ni Nante. Hanggang sa isang araw ay naisugod siya sa ospital. Dahil nasobrahan na sa alak ang kanyang katawan. Nang mga sandaling iyon, pakiramdam niya ay katapusan na niya. At doon nga ay naalala niyang may anak nga pala siyang iiyak sa kanya sa tuwing masasaktan siya. May anak na kailangan siya. Nang makita ni Nante na napapabayaan na niya ang anak niya, ay doon niya lamang napagtanto na mali lahat ng ginagawa niya. Hanggang sulumipas sa mga taon. Nanatiling single si Nante. Habang 6 na taon naman si Carlo. Hindi nagbitiw sa pwesto si Nante. Ngunit mas lumawak pa ang negosyo nila, kaya kinailangan na talagang mag-hire ni Nante ng mag-aalaga sa anak niya. Ikaw na ba yung bagong hire sa anak ni Gov Jimenez? Tanong ng mayordoma ng bahay ng mga Jimenez. Opo. Marahang sumagot ang dalagang si Bettina. Ano-ano ba ang alam mo sa bahay? Usisa pa ng matanda. Napangiwi si Bettina. Ang totoo ay pag-aalaga lamang sa bata ang alam niyang magiging trabaho niya. Kaya't may pagtataka sa kanya kung bakit ganoon ang tanong sa kanya ng ginang. Mangyari, ang batang si Carlo ay napaka-attitude na bata. Hindi naman yun kinakaila ng daddy niya. Maging ang lolo at lola niya. Mamayay kung anong iutos nun sa'yo. Hindi mo masunod, kaya nagtatanong ako. Paninigurong saad ng matanda. Dati po akong laman ng kumbento. Nag-aalaga din po ako ng mga bata doon, kaya gamay ko na po ang pag-aalaga. Matamis ang ngiti na ani Bettina. Sasagot pa sana si Bettina nang may batang bumaba mula sa mataas na hagdan. Halatang kakagising lamang nito dahil pupungas-pungas pa suot ang pajama at long sleeve niyang pantulog. Yaya Carmen, where is Daddy? Inosenteng aning bata. Bumaling ang mata niya kay Bettina. Napangiwi ang bata. Who are you? Bakit po ang pangit niyo?
Walang bahid na panunukso na anang bata. Hindi na bago kay Bettina na masabihan ng ganoon. Mataba siya at halos nasa 70 humigit ang timbang niya. May braces ang ngipin niya dahil sa ilang sungki ng ngipin niya. Pisikal na itsura ang problema ni Bettina, kaya walang nagkakamali na ligawan siya. Siya na ang magiging yaya mo, Carlo. Please naman, maging mabait ka sa kanya. Hindi na namin alam kung saan pa kukuha ng bago mong yaya. Nakikiusap ang tinig ng mayordoma. No, I want mommy. Mommy only. Walang yaya na magugustuhan ko. Murukol yung saad ng bata, tsaka nagdadabog na naglakad paakyat. Napangiwi naman si Bettina. Mukhang mapapalaban ako ha, nasabi niya sa isip niya. Matapos ay nagtatakang lumingon sa mayordoma na makahulugang nakatingin sa kanya. Ano pang ginagawa mo? Anang mayordoma kay Bettina. Po? Inosenteng saad naman niya. Abay, natural habulin mo, amuin mo, ipaintindi mo sa kanya na hindi basta ganyan. Pambihirang bata to, kaya ka siguro single hindi ka marunong manuyo. Saad pa ng mayordoma. Sumimangot si Bettina. Opo, susundan ko na po. Aniya kaagad, para hindi na siya kutsain pa ng matanda. Sinundan niya si Carlo. Grabe naman, hindi ko naman kasalanan kung nagdabog ang brat na yun. Ako pa ang may kasalanan. Kasalanan ko ba kung single pa rin ako until now? Bubulong-bulong na saad niya. Mabuti na lamang at hindi nilock ng bata ang kwarto, kaya't madali lamang na nakapasok si Bettina. Baby? Malambing na tawag niya, pero sinamaan lang siya ng tingin ng bata. Go away! Ayoko sa'yo! Si daddy lang ang kailangan ko! Sigaw pa ng bata. Napabuntong hininga si Bettina. Batid na niya kaagad kung bakit ganito ito. Kung bakit walang tumatagal na sitter. Dahil walang nakakaintindi sa kanya. I said go away! Mariin na saad pa ni Carlo. Nang tangkang humakbang si Bettina pasulong. Pero hindi nagpatinag ang dalaga. I hate you! I hate all of it! Hindi na naituloy ni Carlo ang sasabihin niya nang mahigpit siyang yakapin ni Bettina. Kulang sa aruga at pagmamahalang bata. Darating din si Daddy, pero sa ngayon makinig ka muna kay Nani, okay? Malambing na saad pang minsan ni Bettina habang inahaplos ang uluhan ni Carlo. Makinig ka sa akin, hindi kita pababayaan. Sabihin mo kung anong gusto mo ng mahinahon. Naging napakasarap sa pandinig ni Carlo ang tinig ng kanyang yaya. Naluluha siyang humiwalay sa yakap ni Bettina. Nagtatanong ang kanyang mga mata kung ganito din ba kalambing ang tinig ng mommy niya kung hindi siya nito iniwan. I wanna see him po. Gusto ko lang naman pong makasama si Daddy. Gusto ko lang po siyang mayakap. Maluhaluhang saad pa ng bata. Matamis na ngumiti si Bettina. Okay, ganito. Sa ngayon mag-i-stay muna tayo sa bahay. Mamayang gabi pagdating niya, kakausapin ko siya. Sasabihin ko sa kanyang sasama tayo sa kanya sa munisipyo. Okay ba yun? Tinitigan ni Carlos si Bettina. Tinatansya kung nagsasabi ba ito ng katotohanan. Trust me, maniwala ka sa akin. Tumango si Carlo. Pinahid niya ang luha na nasa mata niya, tsaka humawak sa kamay ni Bettina. Maglaro po tayo, pero bago po yun, ako po si Carlo. Ano pong pangalan niyo? Anang bata. Bettina, Yaya Bettina. Nakangiting pakilala ni Bettina sa sarili niya. Let's go down po, maglalaro po ako sa labas. Anang kaninang iyakin na si Carlo ay naging masigla. Pinangahawakan niyang salitang sinabi ng bago niyang yaya. Nang hapon ngang iyon, ay talagang matyagang nag-antay si Carlos sa ama. Nasa kwarto siya at tapos nang linisan ni Bettina. Nakarinig siya ng ugong ng sasakyan, kaya sumilip siya sa bintana. Nasisiguro niyang ang daddy niya na iyon. Nandiyan na po si Daddy. Galak na ani Carlo. Kabaligtaran sila ni Bettina na kinakabahan. Baka kasi hindi niya magawa ang nais ng bata. Lalo pat ito pa lamang ang unang beses na magkikita sila ng kanyang matandang amo. Oo, yun ang pagkakaalam niya. Isang matandang lalaki na napakatagal magkaanak
ang pagkakaalam niya, kaya ito iniwan ng asawa kahit pa-gobernador siya ng Isabela. Tara na po sa ibaba, masiglang ani Carlo. Sunod-sunod naman ang paglunok ni Bettina. Kinakain siyang talaga ng kaba. Napabuntong hininga siya, tsaka pinihit ang siradura ng pinto para lumabas. Ngunit pagbukas niya, ay ang gwapong mukha ni Nante ang kanyang nasilayan. Mataman itong nakatitig sa kanya. Good evening po. Ang kabog sa dibdib ni Bettina ay ganoon na lamang. Bakit ganito ito kagwapo? Nasabi niya sa kanyang sarili. Pero naputol ang kanilang pagtititigan nang hawiin siya ni Carlo para dambahin ng yakap ang ama. Daddy! Sabik na anito. Kinarga ni Nante ang anak, ngunit nasa matabang yaya pa rin ang kanyang mata. You must be Bettina Santos. Seryosong tanong ni Nante. Nagbaba ng tingin si Bettina. Oo, ako nga po. Nahihiyang saad ni Bettina. Tinignan ni Nante ang kanyang anak. Baba ka muna anak, mag-uusap lang kami ng yaya mo. Ani Nante. Nagtataka si Nante nang makitang ngumiti ang anak. Dati-rati ay nagdadabog pa ito. Akmang susunod na si Bettina nang hawakan ni Carlo ang palad niya. Aantayin ko po kayo mamaya. Matamis ang pagkakangiti na anito. Batid na ni Bettina kung ano ang tinutukoy nito. Pumunta sila sa isang pribadong kwarto. Naupo si Nante sa swivel chair. Niluwagan ang tie na nasa leeg niya, tsaka hinawakan ng papel na naglalaman ng pagkakakailanlan ni Bettina. Bettina Santos. Basa niya sa papel. Galing ka sa kumbento. Bakit? Ulila na po ako. Doon ako lumaki. Naging tagapag-alaga ng daang mga bata. Kailangan ko pong umalis at magtrabaho para makatulong sa pinansyal sa kanila. Magalang na sagot ni Bettina. Pinansyal? Hindi ba inaasikaso ng kapitan, mayor o gobernador niyo ang tukuyang iyan? Umiling si Bettina. Hindi po. Mag-isa lang na gumagawa ng paraan ng kumbento. Tumikhim si Nante. Iba si Carlo. Ikaw na ang ika-12 na mag-aalaga sa kanya. Umaasa ako na ikaw na ang huli. Stay ka dito. Nasabi na ba ni Carmen? Opo, naipaliwanag naman na po ni Miss Carmen. Huwag na huwag mong sasaktan ng anak ko. Kahit gaano pa siya kabrat, binabalaan kita. Kaya kitang kitilan ng buhay nang walang nakakaalam. Kaya huwag mong gagalawin ang anak ko. Seryoso at walang halong biro na ani Nante. Naiintindihan ko po. Okay, you may go. Nakababa ang paningin ni Bettina nang lumabas. Naipit niya ang kanyang ibabang labi. Hindi niya nasabi ang mas mahalagang pakay niya. Kinakabahang muling bumalik si Bettina at kumatok sa pinto. Come in please. Lalong kinabahan si Bettina. Iniisip niya kung masasabi niya nga ba ang pakay niya. Nakababa ang paningin niya nang pumasok. Anything you need? Takang ani Nante, tsaka binitawan ng ballpen na hawak sa kanyang kamay. Speak. Huwag kang basta tumulala. Seryoso ang gwapong lalaki. Sir, may hilingin po sana ako. Kinakabahang saad ni Bettina. Nakagat nito ang labi tsaka tumingin kay Nante. Tumaas naman ang kilay ni Nante. Anak ko ang priority ko. Hindi ako ganun karupok para pagtangkaan mong akitin. Masungit na saad ni Nante. Napangiwi si Bettina. Gusto niyang sapukin si Nante sa kahibangang inaakala nito sa kanya. Sir, hindi po ganun. Ani Bettina. Napasinghap tuloy si Nante. Pinakawala ni Bettina ang malalim niyang paghinga. Alam ko pong napakabago ko pa po para gawin to. Kinakabahang ani Bettina. Just speak your thoughts. Ani Nante. Wag niyo ho sanang isipin na nangingialam ako ngunit maaari po ba akong humingi ng pabor para kay Carlo? Isama niyo po siya sa munisipyo. Hayaan niyo pong makasama niya kayo. Pangako po, hindi ko hahayaan na maabala niya kayo. Nagsusumamong saad ni Bettina. Nagsalubong ang kilay ni Nante. Lalong kinabahan ng dalaga. Pakiramdam niya ay hindi nagustuhan ng kanyang amo ang sinabi niya. Bakit mo to ginagawa? Naging kalmado si Nante. Why would I? Bakit ko kailangan makinig sa'yo?
Nakataas ang kilay ni Nante. Napayuko si Bettina sa hiya. Wala po ako sa posisyon para kausapin kayo ukol dito. Ngunit ito ang alam kong makakapagpagaan ng damdamin ng anak ninyo. Nasabi ni Bettina. Tinitigan ni Nante ang hamak na seater ng anak niya. Naputo lamang iyon nang magring ang phone niya. Ang taksil na ina ng kanyang anak ang tumatawag. Sige, pag-iisipan ko. Saad ni Nante. Makakalabas ka na. Tumango si Bettina, tsaka naglakad palabas. Sumandal siya sa gilid ng pader. Hindi niya pala na isara ng maayos ang pinto, kaya narinig niya ang usapan ng sagutin ni Nante ang linya. Ano naman ba ang kailangan mo? Baritonong tinig na ni Nante. Dahil kulob ang kwarto, ay malinaw pa rin na narinig ni Bettina ang sagot ng linya. Ibalik mo sa akin ang anak ko! Nanggagalaiti ang tinig na saad ng babae. Sinabi ko na, wala kang anak na makukuha. Gusto mo pa bang humantong tayo sa demandahan, Nante? Nanggigigil na saad ng boses sa linya. Huwag mo akong takutin, Mary. Matapos mo kaming abandonahin ng halos 5 taon, ay tsaka ka pa magagaganyan. Masaya na kami ng anak ko sa kung anong meron kami ngayon, kaya tigilan mo na ako. Ani Nante, tsaka pinatay ang linya. Narinig ni Bettina ang paggalaw ng upuan, kaya't minabuti niyang magtatakbo pabalik sa kwarto ni Carlo. Ngunit pagbalik niya, ay nakatulugan na ng batang paghihintay sa kanya. Napabuntong hininga si Bettina. Inayos niya sa pagkakahiga ang bata, tsaka niya ito kinumutan. Hindi pa sumasagot ang daddy mo, pero alam kong papayag siya dahil mahal ka niya. Nasabi ni Bettina sa batang natutulog sa kama, kasabay ng paghagod niya sa buhok nito. Lingid sa kaalaman ni Bettina na sinundan siya ni Nante sa kwarto ng anak at lihim silang pinapanood. May kung anong tuwa na naramdaman si Nante dahil kahit papaano ay alam niyang mapapanatag ang kalooban niya dahil sa sinserong pag-aalaga ni Bettina. Kinaumagahan ay inunahan na ni Bettina na puntahan si Carlos sa kanyang silid habang tulog pa ito. Tulad kagabi ay mukha na naman itong inosenteng anghel. Marahang nagmulat ng mata si Carlo habang pupungas-pungas. Good morning! Nakangiting bati ni Bettina nang bumangon ng bata. Ano pong sabi ni Daddy? Isasama niya po ba ako? Matamlay na ani ni Carlo. Palibhasa ay kakagising nga lang. Hindi pa siya sumasagot pero alam kong papayag siya. Magtiwala ka lang. Nakangiting ani Bettina. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto. Akala ko ba'y sasama ka sa akin? Bakit hindi ka pa nakagayak? Seryosong ani Nante sa anak. Ang matamlay na bata kanina ay biglang nabuhayan. Talaga, Dad? Sabik na ani to. Tipid na ngumiti si Nante sa anak matapos ay tumingin kay Bettina. Nasa sofa na at nakaupo si Nante nang bumaba si Carlo. Guwapong-guwapo ito sa kanyang suot. Nakangiti si Bettina sa alaga niya nang maibaba ito. At ano naman ang ganap mo? Don't tell me na ganyan ang damit mo. Maraming tao doon. Nagsusungit na naman ang tinig ni Nante. Sasama po ba ako? Tumaas ang kilay ni Nante. Bakit? Anong tingin mo? Bakit pa kita kinuha kung ako lang din naman ang titingin sa anak ko? Sarkastikong ani Nante. Nakalabi si Bettina nang bumalik sa kwarto niya. At dahil nga sa munisipyo naman sila pupunta, ay hindi na nag-uniforme pa si Bettina. Simpleng t-shirt at pants lamang ang sinuot niya. Nasa labas na ang mag-ama nang sumunod si Bettina. Nakatayo si Nante sa tabi ng kotse nang lumabas siya. Tinatanaw siya ng kanyang masungit na amo. Tinitignan ko ano ang gagawin. Saan ka sasakay? Ayan na naman ang nagsusungit na lalaki. Saan po ba? Naiilang na ani Bettina. Umirap si Nante tsaka binuksan ang pinto sa likod. Nandoon si Carlo at ngiti-ngiti nang makapasok siya. Umikot naman si Nante para sa driver's seat. Kung minsan ay nililingon ni Nante si Bettina at ang anak niyang masayang nagkukwentuhan habang nasa daan. Ngayon niya lamang nakitang ganito kasaya ang anak niya. Marahil nakatagpo na ito ng tao, nakagaanan niya ng loob. Naiisip tuloy ni Nante, nabawasan ang pagiging iritable
lalo na sa sitter ni Carlo dahil baka layasan pa sila nito. Naging ganoon ang tagpo ng mag-ama. Kasama ni Carlo ang ate Bettina niya sa isang pribadong kwarto habang may mga kausap ang daddy niya. Hanggang sa mag-kinder na ang bata. Ate Bettina, kay daddy tayo dumiretso ha? Paniniguro ng bata. Oo, palagi naman tayo dumediretso. Natatawang ani Bettina. Ano bang meron at tila atat na atat ka? Basta po. Nakangiting saad pa ni Carlo. Kung dati ay ang daddy lamang ni Carlo ang nilalambing niya, ngayon ay pati na ang ate Bettina niya. May sariling driver si Carlo, kaya madali lamang nilang narating ang munisipyo. Pagdating nga doon ay nagkakagulo. Ate, bilisan mo! Ani Carlo, habang hatak si Bettina sa pulsuhan. Saan ba tayo pupunta? Makikisiksik tayo dyan? Nakangiwing ani Bettina. No, hindi na natin kailangang sumiksik. Nagmamalaking saad pa ni Carlo. Totoo naman ang sinabi niya. Kusang nahahati ang mga tao nang dumaan sila hanggang sa makapasok na sila. Umakyat sila sa kwarto ni Nanti. May 2 babae doon. Where is daddy? Bungad ni Carlo. Nasa Iligan sir, may inasikaso lang sandali. Sagot pa sa kanya ng sekretarya ni Nanti. Sir, kami po yung pinareserve nyo. Anang isang babae. Ano po bang gagawin namin? Makahulugan siyang tinignan ni Carlo. Hinawakan nito ang kamay niya at iginiya sa upuan na naroon. Make my ate Bettina like a princess. Matamis ang ngiti na ani Carlo. May gulat kay Bettina pero wala na siyang nagawa nang putulin na ng isang babae ang dulo ng dry at sira-sira niyang buhok. Naupo si Carlo sa sofa at nakangiting pinagmasdan si Bettina. Dala na rin siguro ng pagod ay nakatulog si Carlo. Marahang pagtapik sa pisngi ng batang nagpagising sa kanya. Nang magmulat siya ng mga mata, ay may gulat sa mukha niya. Oh, bakit naman ganyan ang reaksyon mo sa akin? Ikaw tong may kasalanan, kaya naging ganito ang itsura ko. Nakalabing ani Bettina. Ate? Ala, Ate Bettina! Napahalakak si Carlo. Bakit na naman? Hindi ba maayos ang itsura ko? Lalong nalungkot si Bettina, kaya't mabilis na umiling si Carlo. Napakaganda niyo po. Bagay na bagay sa inyong itsura niyo. Galak at sinsero na saad ni Carlo. Kahit papaano ay natuwa si Bettina. Eksakto naman, nang bumukas ang pinto ng office, ay siyang pagdating ni Nanti. Daddy! Malakas na sigaw ni Carlo. Sandali niyang nakuha ang atensyon ng ama, pero napatitig na ito kay Bettina, sa bagong Bettina. Ang dating kulot na buhok ni Bettina, ngayon ay wavy na. Inahitan siya ng kilay at hinulmahan ng maganda. Kinabitan ng mahabang pilikmata. Basta si Bettina na ngayon ang version ng salitang perfect transformation. Halos hindi siya makilala ni Nanti. Dad, I'm here! Kuha muli ng atensyon ni Carlos sa ama. Oo, nakita naman kita anak. Sa sandaling iyon ay hindi alam ni Nanti kung bakit siya nautal. Nagandahan din po kayo kay Ate Bettina, no? Panunuksong saad ni Carlo. Pero sa halip na ang ama, ay mas nahiya pa si Bettina. Maganda naman lahat ng tao. Iba-ibang way nga lang natin kung paano sila ma-appreciate. Nakangiting ani Nanti. Ayaw niya rin naman kasing itanggi dahil talagang gumanda na si Bettina. Pero si Ate Bettina ang pinaka na-appreciate niyo. May pangaalas kang saad ni Carlo na ikinangisi naman ng ama. Malaki ang pinagbago ni Carlo mula nang si Bettina ang nag-alaga sa kanya. Ang dating bugnutin, ngayon ay masiyahin na. Kaya malaki ang pasasalamat ni Nante sa dalaga. Nagpa-blowout ako sa mga staff. Nakasama ka pala? Ani Nante, nang magiya si Carlo na dumaan sa maliit na mall. Oo, siya nga ang nagiya sa akin, sir. Hindi ko nga alam na may ganito. Nahihiyang ani Bettina. Akala ko rin ay pagugupit siya. Ibinili niya kasing dapat daw ay magaling. Kaya naman yung mismong may-ari ng salon ng reserve ko para sa kanya. Nakangiting ani Nante habang pinapanood si Carlo na maglaro sa makapal at maliliit na lobo.
Katabi niya si Bettina na nakatayo din. Nasaan na po ang mommy niya? Wala sa ulirat na naitanong ni Bettina. Sumama sa iba. Simpleng sagot ni Nanti. Nilingon ni Bettina ang lalaki. Hindi niya sukat akalain na ang almost perfect na gaya ni Nanti ay iiwan pa ng asawa. Mabait, gwapo, mayaman at responsable. May mga tao talagang hindi marunong makontento, no? Nilingon ni Nanti si Bettina nang sabihin yon ng dalaga. Hindi ko alam. Baka may pagkukulang pa rin ako. Tipid na ngumiti si Nanti. Nang wala na silang mapag-usapan, ay niyaya na ni Nanti ang anak sa arcade para makapagbanding naman sila. Doon nga ay mas matagal na natitigan ni Bettina ang lalaki. Pati nga ang mga tao doon ay nakuha na ang atensyon. Palibhas ay gobernador nga at gwapo. Moreno lamang ang balat ni Nanti, pero mas nakadagdag pa iyon ng apil sa kanya. Ang matangos nitong ilong ay sumampal ng gusto kay Bettina. Kung gaano nga ba kagwapo si Nanti para hindi pagpantasyahan. Dahil nga sa malalim na pagtitig ni Bettina kay Nanti, ay nahuli siya ni Carlo nang lumingon ito sa kanya habang may matamis na ngiti. Pinamulahan tuloy si Bettina. Nahiya siya sa sarili niya. Maya-maya pa'y tumayo na ang mag-ama. Nagugutom ka na ba? Nakatingin si Nanti kay Bettina. Hindi pa. Medyo po, Dad. Saad naman ni Carlo. Napahiya si Bettina sa sarili dahil sa kalokohan ni Nanti. Akala niya kasi ay siya ang tinatanong dahil sa kanyang ngumiti. Napalabi si Bettina. Napapadalas na kasi ang pangaasar sa kanya ng kanyang amo. Hindi naman siya nakareklamo dahil baka sibakin siya nito sa trabaho. Nag-iisip ako tungkol sa sinabi mo nung bago ka pa lang. Basag ni Nanti sa katahimikan nang nasa resto na sila. Gusto mo bang asikasuhin ko ang funds ng lugar nyo para sa mga batang kailangan ng pinansyal? Ani Nanti. Ha? Hindi ba delikado yun? Inosenteng saad naman ni Bettina. Napatawa si Nanti. Delikado? Pero kung para naman sa ikagagaan mo, gagawin ko. Ani Nanti. Naibuga ni Bettina ang kinakain niya. Mabuti na lamang at kaunti lang ang laman ng bibig niya. I mean, sa pinansyal. Kung ikagagaan mo kaysa naman nagpapakahirap ka, yun lang, wala nang iba. Paglilinaw ni Nanti. Dahil sa senaryong iyon ay para bang kinain si Bettina ng hiya. Hindi na siya nagkikibo hanggang sa makabalik sila sa mansyon. Nagiging malisyosa na yata ako. Umiiling habang kinagagalitan niya ang kanyang sarili sa kwarto. Bettina's point of view. Siniguro kong mahimbing na ang tulog ni Carlo bago ko pumasok sa kwarto. Tulog na kasi siya pagdating namin. Binilisan ko na nga lang ang paglilinis sa kanya dahil baka magtagpo pa ang landas namin ni Sir Nanti. Nag-half-bath lang ako bago nahiga sa kama. Siyempre, nakaugalian ko na muna ang magmuni-muni bago matulog. Hanggang ngayon ay inaalala ko pa rin ang kahihiya na ginawa ko kanina. Napalingon ako sa pinto dahil sa sunod-sunod na katok. May kailangan kaya si Miss Carmen? Napapaisip na sabi ko sa sarili ko. Nagkakamot ako ng talukap ng aking mga mata nang buksan ko ang pinto. Nang makita ko kung sino ang naroon, ay halos atakihin ako. Sir Nanti? Nauutal na saad ko. Naka-t-shirt itong plain na puti, habang kapares naman sa kanyang pang-ibaba ang pajama niyang stripe. Hindi ka na lumabas mula nang umuwi tayo. Bakit? Ang mga mata niya ay nakatanaw sa mata ko. Pakiramdam ko ay nag-iba na siya. Hindi na siya yung Nanti na masungit. Medyo napagod po kasi ako. Nahihiyang saad ko. Ganun ba? Sana hindi dahil nagalit ka sa biro ko kanina. Maliit siyang ngumiti. Anyway, here's your milk. Baka hindi ka makatulog. Aniya tsaka iniabot sa akin ng gatas na nakalagay sa mataas na baso. Hindi ko yun pinapansin dahil akala ko ay sa kanya iyon. Salamat po. Yumuko ako tsaka ko isinara ang pinto. Napasandal ako sa pinto. Hindi ko alam kung bakit ganito siya. Natutuwa ako na naiilang. Hindi ko maintindihan. Sandali kong ibinaba ang baso sa mesa na nasa kwarto ko. Malaki ang mansyon na ito.
pero ang lahat ng kasambahay ay sama-sama sa isang kwarto, habang ako ay nakabukod dahil si Carlo ang inaalagaan ko. Maselan daw ang katawan, kaya naman hindi ako maaaring makisama sa ibang kasambahay dahil ako palagi ang kasama ni Carlo. Binuksan ko ang bintana ng kwarto ko at sumungaw upang pagmasdan ang maliwanag na buwan sa kalangitan. Ngunit ibang liwanag pala ang aking masisilayan. Nagtagpo ang mga mata namin ni Sir Nante sa ikalawang pagkakataon. Nakatoplas siya at obviously maliligo. Napakaganda ng pagkakahulma ng kanyang katawan. Mas lalo siyang gumwapo dahil sa liwanag ng buwan. Maganda kasi ang epekto nun sa moreno niyang balat. Nakatingin siya sa akin nang uminom siya ng alak na nasa bote. Nagpatihulog siya sa pool at hindi alintana ang pagtapon ng alak sa pool. Nasapo ko ang aking bibig. Pinanood ko kung kailan siya lulutang. Ngunit lumipas na yata ang 30 segundo ay hindi pa rin siya lumilitaw. Nataranta akong kaagad. Patakbo akong bumaba. Hindi ko alintana ang malakas na paglagapak ng tsinelas ko dahil ang mas mahalaga ay mailigtas ko si Sir Nante. Sir! Sir! Sunod-sunod na saad ko pero walang kumikibo. Kaya minabuti kong tumalo na sa swimming pool sa gitna ng kalamigan ng gabi. Kahit anong langoy ko ay hindi ko siya makita. Nagulat na lamang ako nang may kamay na humila sa akin. Pag-ahon ng aking muka sa tubig, ay gwapong mukha ni Sir Nante ang bumungad sa akin. Are you finding someone? Nakangisi na ani Sir Nante. Akmang lalayo ako sa kanya pero hindi ako makagalaw. Tinanaw ko ang bewang ko kung saan nakapulupot ang kamay niya. Sir, aahon na ako. Saad ko. Pero masyadong mahigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Nag-alala ka? Ngumisi siya. Hindi ko talaga maitatanggi na napakagwapo niya. Para siyang si Tom Cruise. Hindi Sir, inaantok na po ko. Palusot ko pa, pero hindi niya ako pinansin. Naiilang ako sa paraan kung paano niya ako titigan. Hold your breath, aniya. Walang pasabi niya akong inilubog sa tubig, ni hindi man lang ako nakakuha ng hangin. Nagpupumiglas ako dahil nawawala na ako ng hangin. Pero mabilis niyang inuko pa ang labi ko. Kapwa nakadilat ang mata namin at titig sa isa't isa. Hindi ko alam kung lasing ba si Nante, pero mali ang bagay na ito. Wala kaming relasyon, kaya hindi ako dapat pumayag sa gusto niya. Malakas ko siyang itinulak at lumutang palayo sa kanya. Mabilis akong umahon sa tubig, ay ganoon din naman siya. Nagmamadali niya akong hinabol. Hinawakan niya ang pusuhan ko para pigilin ang paghakbang ko. Are you mad at me? Aniya habang hawak sa kabilang kamay ang tuwalyang puti. Hindi nakaligtas sa mata ko ang mga abs sa tiyan niya. Umiling ako. Hindi, tulad ng sabi ko, inaantok na ako. Saad ko. Nakita kong napalunok siya sa hindi ko malamang dahilan. Ipinatong niya sa balikat ko ang tuwalya. Good night. Yun lang ang huli niyang sinabi bago ko siya talikuran. Nagmamadali akong umakyat. Dumiretso sa banyo. Napanganga ako nang makita ko ang sarili ko sa salamin. Bakat na bakat ang brakong pula sa manipis kong pantulog. Kinain na naman ako ng kahihiyan. Diyos ko, ilang beses ko ba dapat pinapahiya ang sarili ko sa isang araw? Nakangiwing bulong ko sa sarili ko. Kinaumagahan ay maaga akong gumising. Day off ko rin kasi ng umagang yun. At wala na akong balak na magpakita pa kay Sir Nante. Swerte naman dahil naglakad-lakad daw sa labas. Kaya kahit papaano, nakapagpaalam ako kay Carlo. Palabas na nga ako sa gate ng Jimenez. Nang pagtapa ko sa labas, ay may boses na nagsalita sa gilid. Saan ang punta mo? Paglingon ko ay si Sir Nante. Nakapadyama pa, nakasuksok sa bulsa ang kamay niya. Day off ko po ngayon, saad ko. Bibisitahin ko po ang mga bata sa kumbento. Bata? Bukod sa kanila, wala na ba? Seryoso ito kung magtanong, pero nahuhulaan akong hindi dapat. Yung mga madre po, sagot ko. Padre, walang lalaki doon, Sir Nante. Minabuti kong magsinungaling
kaysa humaba pang paliwanagan. Okay, gusto mong ihatid ka namin ni Carlo? Napalabi ako. Gusto pa niyang gawing excuse ang anak niya. Nagpaalam na po ako kay Carlo ng maayos, kaya ayos lang po ako kahit hindi ihatid. Mauna na po ako. Pagtatapos ko sa usapan namin, tsaka ako naglakad palayo para humanap ng masasakyan. Sa bus na ako sumakay. Nakailang salin pa nga ako bago ko tuluyang marating ang kumbento. Ang 3 buwang sahod ko ay pinamili ko ng bigas at ilang pangangailangan sa araw-araw. Nakabalik ka na pala. Nakangiti si Edward nang makita kong nakaupo sa hardin. Pinapanood ko ang mga batang nag-aaral dahil hindi ko pa sila malapitan dahil oras pa ng klase. Magtatrabaho ka ba ulit? Hindi naman tayo pwedeng magstay lang dito. Kawawa ang mga bata kung gagawin natin yun. Saad ko. Hindi rin ako pwedeng umalis para sana kasama mo. Malungkot na aniya. Siya kasi ang katuwang sa pag-handle ng mga kinakailangan sa kumbento. Tumayo ako dahil patapos na rin ang pag-aaral ng mga bata. Huwag kang mag-alala, maayos naman ako. Tsaka kahit naman malayo ako ay magkaibigan pa rin naman tayo. Nakangiting saad ko, tsaka ako hinawakan ng kamay niya. So, ito palang walang lalaki. Napalingon ako kaagad dahil sa pamilyar na tinig na iyon. Sir Nante? Napasingap ako. Salubong ang kilay niya. Kaagad kong nabitiwan ang kamay ni Edward. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko, habang si Edward naman ay nagpapalitan lang ang tingin sa amin ni Nante. Hindi naman nagbago ang reaksyon ng masungit kong amo. Akmang hahawakan ko na ang kamay niya para ilayo sa lugar na iyon. Nang tawagin siya ni Mother Superior. Gov Jimenez! Galak na saad ni Mother Superior. Inalok pa nga ng ginang ng shake hands si Sir Nante. Have a nice day po. Matamis na ngumiti si Nante. Ano at napasadya kayo rito? Usisa pa ni Mother Superior. Napangiwi ako. Baka kasi sabihin niyang ako ang dahilan kaya siya narito. Dala ko na yung pinangako kong tulong para sa mga bata. Ani Nante, pakiramdam ko'y napahiya ako sa sarili ko. Masyado akong overreacted. Dapat yata talaga ay hindi ko bigyan ng mali siya ang ginagawang kabutihan ni Nante. Ngunit kasama kaya sa kabutihan niyang paghalik sa akin? Ate Betty! Malakas na palahaw mula sa likuran ni Nante ang nagpalingon sa akin. Naroon at masiglang tumatakbo si Carlo habang wagas na nakangiti. Ngumiti rin ako at sinalubong siya ng yakap. Surprise! Aniya kaya napatawa ko ng matunog. Hindi ko sinabi sa'yo na bibisita kami ni Daddy kasi hindi ko din naman alam. Aniya na kinatawa ng lahat. Napansin ko ang pananahimik ni Edward. Masama siyang nakatingin kay Carlo. Come on, tara sa loob. Anyaya ni Mother Superior sa amin nila Nante. Aware naman sila na sa mga Jimenez ako nagtatrabaho. Sa totoo lang, nilaman ko ang problema niyo dahil kay Bettina. She asked my help para sa mga bata. Well, tulad ng sinabi ko, hindi ko kayo bibiguin, lalo na't may maliit din akong anak. Napaka-formal kung makipag-usap ni Nante. Nakakahanga. Daddy, big boy na po ako. Nakalabing ani Carlo. Napangiti na naman ako. Napakabibo talaga ng batang ito. Nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap nang ipatawag ako sa labas dahil sa mga batang naghahanap sa akin. Sandali akong nagpaalam sa kanila pero ayaw pumayag ni Carlo na maiwan kaya minabuti ko nang isama siya. Gusto ko rin kasing makausap si Edward dahil alam kong may hindi tama sa kanya. Pinagkaguluhan ako ng mga bata. Tuwang-tuwa pa nga si Carlo dahil mababait daw kumpara sa mga schoolmate niya na masusungit at maarte. Abala ako sa pakikipagkulitan pero mabilis akong nataranta nang hindi ko na makita si Carlo. Lilinga-linga ako habang paulit-ulit na tinatawag ang pangalan niya. Kung saan-saan ako nagsusuot. Siguradong kagagalitan ako ni Sir Nante oras na hindi ko nakita ang alaga ko. Nagbabakas sakali ako na baka sa bodega gumawi si Carlo. Hanggang sa marinig ko ang iyak niya. Itiko mo ang bibig mo. Galit na anang tinig. Mukhang kinagagalitan nito si Carlo.
Sabi mo, maglalaro tayo. Kaibigan ka ni Ate Bettina, di ba? Bakit mo ako inaaway? Batid ko ang lungkot sa iyak ni Carlo, kaya nagmadali na akong hanapin siya. Tumigil ka. Hindi mo kaano-ano si Bettina, kaya wag mo siyang maati-ati. Singhal ni Edward. Napasinghap ako nang makita siyang hawak ni Edward sa braso. Batid ko ang higpit noon dahil sa pagbaon ng kamay nito sa braso ng bata. Edward! Kaagad kong kinuha si Carlo. Napayakap sa bewang ko si Carlo, tsaka pumalahaw ng iyak. Shh! Tahan na! Pag-aamo ko sa kanya. Nandito na ako, tahan na. Saad ko pa, tsaka ko nilingon si Edward. Ano bang ginagawa mo? Bakit mo pinapaiyak tong bata? Bakit kayo nandito? Saad ko. Alam mo bang pwede ako matanggal sa trabaho dahil sa ginawa mo? Nagpapaintinding saad ko. Bagaman ganon ang ginawa niya, ay kumalma pa rin ako dahil baka may dinaramdam siya. Mas maigi nga yun maalis ka sa trabaho mo. Giit niya. Kumunot ang noo ko. Humakbang ako palapit sa kanya. Tsaka ko siya binigyan ng malakas na sampal. Huwag kang selfish. Nakita mo ba kung paano magutom ang mga bata dito? Kulang na kulang ang pagkain nila. Tapos sasabihin mo sa akin na mas maiging maalis ako? Hindi ka ba nag-iisip? Bakit? Alam ko naman Ayaw mo dahil mas mahalaga na sa'yo ngayon ang mag-ama na pinagsisilbihan mo. Balik na sigaw din ni Edward sa akin. Hindi ako nakasagot. Tinignan ko si Carlo na nakahawak lamang sa kamay ko. Hindi mo alam ang sasabihin mo, hindi ba? Dahil totoo, may pagtingin ka na sa gob na yon. Akala ko ba wala? Akala ko ba hindi mauukupahan ng kahit na sino ang puso mo? Pero bakit sa isang katulad niya? Bakit sa may anak na katulad niya? Dahil ba mapera siya? Hindi na naituloy ni Edward ang kanyang sasabihin. Nang malakas na suntok ang sumalubong sa kanyang pisngi. Nasaluko ang aking bibig nang bumulagta si Edward. Sa takot ko ay nayakap ko si Carlo at itinago sa kanya ang maaari niyang makita. Sabog ang labi ni Edward nang tumayo. Masama siyang nakatingin kay Nanti. Matapang ka dahil may titulo kang pinangahawakan. Naghahamon ang tinig ni Edward, pero sa halip na mainis si Nanti, ay ngumisi pa ito. Kalimutan mong gobernador ako. Makikipagmano-mano ako sa'yo. Oras na hindi ka nakaisa sa akin, ibabalik ko sa kulungan ng mga magulang mo. Nagbabanta ang tinig ni Nanti. Ngayon ko lamang siya nakita na ganito kaseryoso. Huwag na huwag mong ihahawak sa anak ko ang marumi mong kamay. Hindi ako magpapakagago para lang ingatan ang reputasyon na meron ako. Kaya kong kalimutan ng lahat, mister, para sa anak ko. Exactly. Kaya ako nagkakaganito dahil kinukuha mo sa akin si Bettina kahit alam kong hindi mo siya kayang panindigan. May anak ka habang siya ay dalaga. Anong kasiyahan ang maibibigay mo sa kanya? Kaya ka nga siguro iniwan ng asawa mo Giit na saad naman ni Edward. Edward, tama na, please. Awat ko, pero halatang hindi naman siya magpapapigil. Hinila ni Nanti ang collar ng damit na suot ni Edward. Wala kang karapatan na kwestiyonin ang mga bagay na yun o kahit banggitin man lang dahil unang-una, wala kang naiambag sa buhay ko. Hindi ikaw o kahit ako magdedesisyon ng bagay tungkol sa damdamin ni Bettina. Naiintindihan mo? Nanggagalaiting saad ni Nanti, tsaka padarag na tinulak si Edward. Let's go. Aniya pa, tsaka kinuha ang braso ni Carlos sa akin. But Dad, I want Ate Bettina. Nagpupumilit na ani Carlo. Stop son, hindi tayo welcome sa lugar na to. Aniya pa, wala akong nagawa kundi ang tanawin silang mag-ama. Maluha-luhang lumingon pa sa akin si Carlo, pero hindi na siya pinagbigyan pa ni Nanti. Bettina. Tawag sa akin ni Edward, pero hindi ko siya pinansin. Naglakad ako palabas ng bodegang yun. Wala na ang kotse ng mag-ama nang makalabas ako. Bakit umalis ka agad si Gov? Gusto pa sana siyang makausap ni Mother Superior. Anang isang madre ng kumbento. Hindi ko po alam Hindi naman po nagpaalam sa akin. Pagsisinungaling ko. Pakiramdam ko ay bumigat ang damdamin ko. Siguro ay dahil sa nangyari, kaya nagkulong na lang ako sa kwarto.
Ilang oras din akong nandoon hanggang sukumatok si Edward sa pinto. Betty, pasensya ka na. Hindi ko naman to ginusto. Patawarin mo na ako. Masuyong aniya habang ako ay parang bingi. Wala akong naiintindihan dahil si Nanti lamang ang nasa isip ko. Nagdaan pa mga araw hanggang sa maitapos ko ang off ko nang walang ginagawa, kundi magkulong. Pero ngayong nasa biyahe na ako at pabalik sa mansyon, ay para akong nabuhayan. Makikita ko na si Carlo. Kinontra ko ang sarili kong isip. Pagdating sa mansyon, ay katakatakang tahimik ang buong kabahayan, kahit palapit na ako. Ang lahat ng kasambahay ay nasa sala. Sino ang lecheng Bettina sa inyo? Malakas na sigaw ng babae. Walang sasagot sa inyo? Nagbabantang aniya. Hindi ko alam kung anong mangyayari kung sasabihin ko, pero minabuti ko pa rin na sumagot. Ako si Bettina. Lakas loob na saad ko. Lahat sila ay napalingas sa akin, pati na yung babae na mukhang kanina pa sumisigaw. Humakbang siya palapit sa akin. Nakataas ang kilay niya. Maganda at maputi ang balat niya. Napasinghap ako ng ilang di pa na lang ang layo namin sa kanya. Pag sinabing sitter, hanggang sa pag-aalaga ka lang. Mahinahon ngunit may diin na saad niya. Hinding-hindi mo ako kayang palitan sa buhay ng anak ko. Maaaring magustuhan ka ni Nanti. Pero, wag na wag mong aakuin ang pagiging ina sa anak ko. Matalim na saad niya. Kung ganon, siya na pala ang mommy ni Carlo. Paumanhin ngunit kailanman ay hindi ko pinangarap ang kakulangan ng iba. Nandito ako dahil sa trabaho ko. Marahang sagot ko. Tinaas niya ang noo niya. Para bang hindi siya naniniwala sa sinabi ko. O baka dahil wala akong karapatang sumagot. Dahil isang hamak na utusan lamang ako ng anak niya. Huwag mo akong utuin. Alam ko ang lahat ng mga ginagawa mo. Masarap ba ang tira-tira ko? Ayos lang nakuhanin mo si Nanti. Pero si Carlo? No! Hindi mo siya makukuha sa akin. Kaya ngayon pa lang, magbalot-balot ka na. Dahil you are fired. Giit na saad ng babae. Hindi pa nga kami nakakapag-usap ng maayos ni Sir Nanti eh. Hindi ko kasalanan kung mapalapit sa akin si Carlo. Uhaw siya sa pagmamahal ng isang ina. Kung sana noon ka pa dumating, ay hindi siya mapapalapit sa akin. Ito lang ang masasabi ko. Si Sir Nanti ang nag-hard sa akin. Kaya siya lang din ang may karapatan na alisan ako ng trabaho. Ang kapal ng mukha mo! Nanggagalaiting aniya at akmang sasampalin ako. Wala akong nagawa kundi antayin ang sampal niya. Pero may bisig na sumalo sa kanyang kamay mula sa aking likuran. Lumingon ako doon kung saan naroon si Nanti. Nanti? Nauutal na saad ng babae. Malakas na itinapon ni Nanti ang kamay nito. Tita Bettina! Haya na naman ang masiglang tinig ni Carlo. Dala ang bag niya. Nagtatakbo siya palapit sa akin at niyakap ako. Maluhaluhang tinignan ng babae ang anak niya na nakayakap sa akin. Matapos ay inosenteng tumingin si Carlo sa kanya. Who is that girl po, Dad? Ani Carlo, hanggang sa tuluyan ng tumulo ang luha ng babae. Maging sa akin ay naging napakasakit na hindi siya kilala ng batang iniluwal niya. Sitter ka lang, pero tita, hindi ba dapat yaya? Tanong niya habang umiiyak. Dad, sino nga po siya? Inosenteng ani Carlo. Mabilis na lumuhod ang babae. Nagbabaka sakali siya na baka kahit awa ay maawa ang anak niya. Come to me baby, I am your mom. Saad pa nito, pero binalot ng takot si Carlo. Umatras siya dahil sa kamay ng babae na yayakap sa kanya matapos ay umiling. No! Matinis ang tinig na tanggi ni Carlo. You will never be my mommy. Patay na ang mommy ko. Ani Carlo. Emosyonal siyang tumingin sa daddy niya. Di ba tama naman po, Dad? Matagal nang patay ang mommy ko. Nangungusap ang mata ni Carlo. Ngunit walang responde si Sir Nanti. How could you? Luha ang saad ng mommy ni Carlo. Hindi mo man lang ako pinakilala sa anak ko. Hindi makapaniwalang aniya. Bakit? Para saan? Walang emosyon na mababakas kay Nanti. Ako ang ina niya.
Karapatan kong makilala ng anak ko. Kiit na saad ng babae habang patuloy sa pagtulo ang luha niya. Pero hindi ba? Karapatan din ng anak ko na mabuhay na may kinikilalang ina. Pero lahat ng yun ay sinira mo. Ipinagpalit mo kami sa pera at pagnanais na yumaman. Kaya para saan ang karapatan na ipaglalaban mo? Kung hustong pagsilang mo sa anak mo, ay pinutol mo na yon. Kalmado ngunit may diin ang bawat salita na sinasabi ni Nanti. Kaya ba pinaubaya mong lahat sa babaeng to? Turo ng babae sa akin. Ayaw mong kilalanin ako ng anak ko. Parang hampas lupang babae na tong umako ng lahat ng responsibilidad ko. Sumbat na Aniya. Hindi po kita kilala, pero wag mo pong pagsasalitaan ng ganyan si Tita Bettina. Depensa na saad ni Carlo. Si Tita Bettina ang nag-alaga sa akin. Sa dami ng nakasama ko, sa kanya ko lang ipinagkatiwala ang sarili ko dahil alam ko na kaya niyang ibigay ang kakulangan ko. Namulat akong walang mommy. Hindi ko po alam kung dapat ko bang ipagpasalamat yun dahil nakilala ko si Tita Bettina. Pero labis kong ikinasisiya. Kung kayo nga po ang mommy ko, hindi ba dapat maging masaya kayo dahil may pumuno ng pagkukulang niyo? Mangiyak-ngiyak na saad ni Carlo. Nanti! Natatarantang saad ng babae. Please, gawan mo ng paraan. Tell him na ako ang mommy niya, please. Pagod na ang anak ko. Wala akong panahon para makipaglokohan sa'yo. Sa susunod na umapakas sa pamamahay ko, ay hindi ako magdadalawang isip na ipakulong ka. Pagtatapos ni Nante sa usapan. Let's go, Bettina. Pagod na si Carlo. Aniya pa tsaka siya naglakad paakyat. No, Nante! Please! Umuugong ang tinig ng babae dahil sa malakas na sigaw niya. Pag-usapan natin to! Carmen, kapag hindi pa siya umalis, tawagin mo ang mga gwardya. Dumiretso si Nante sa kwarto niya, habang kami naman ni Carlo ay dumiretso din sa sariling kwarto nito. Tita Bettina, siya po ba talaga ang mommy ko? Tanong sa akin ni Carlo habang nilalagyan ko ng pulbos ang likod niya. Hindi ako makakasagot niyan, Carlo. Malungkot kong saad. Nga pala, saan mo napulot ang tita mong pagtawag sa akin? Si Daddy, binili niya po kagabi. Kung gusto ko daw po na magkamami ay tawagin kitang tita. Kayo po bang nagpapunta doon sa babae? Hindi ako nakasagot. Abala ang isip ko sa sinabi niyang ibinilin daw ng daddy niya. Tita Betty, are you listening po ba? Napakurap ako at pinilit na bumalik sa ulirat. Oo naman, nakikinig ako. Ngiting saad ko. Kung siya nga po ang mommy ko, bakit po hindi ko siya love? Bakit po mas love ko pa po kayo? Inosenteng ani Carlo. Naupo ako sa kama niya, tsaka ko siya hinarap sa akin. Hindi ba matagal mo nang gusto na magka-mommy? Hindi ba maganda ngayon na dalawa kaming mag-aalaga sa'yo? Nakangiting saad ko. Hayaan mong mahalin ka ng mga tao. Libre naman yun at walang bayad. Basta ang pinakamahalaga, huwag kang magtanim ng sama ng loob sa kahit na kanino, okay? Tumango siya. Basta po kayo ni Daddy ang pinakamahalagang tao na nagmamahal sa akin. Tita Bettina, ikaw na lang po ang mommy ko. Pinamulahan ako ng bisngi para bang napakadali lamang ng request niya. Para bang humingi lang siya ng isang piraso ng lollipop. Huwag kang mag-alala kung ako talagang nakalaan para maging mommy mo. Kahit tumanggi ako at ako pa din ang ibibigay ng Diyos. Basta magtiwala ka lang sa Kanya, okay? Nakangiti naman siyang tumango. Nang maasikaso ko si Carlo, ay iniwan ko na siyang naglalaro ng PSP niya. Kaya naman nagkaroon ako ng pagkakataon para makamusta si Nante. Kumatok ako sa opisina niya. Please come in. Walang gana na saad niya. Dala ko ang tsaa para naman kahit papaano ay mawala ang stress niya. Pero mukhang hindi niya maiinom. Nangangalahati na kasi ang wine na nainom niya. Hindi ako kumibo. Inilapag ko sa isang gilid ang dala ko. Hindi ko inaasahan na ngayon siya susulpot sa harap namin ni Carlo. Sorry kung nasaktan ka niya. Aniya, habang pinapanood ang pagpatak ng moist sa kanyang baso na may lamang alak. Maayos naman ako. Hindi mo kailangan mag-sorry. Hindi ako nasaktan. Nakangiting saad ko. Nagtaas sa akin ang matamlay niyang mata.
Wala ka bang kakaibang naramdaman kanina? I'm sorry kung may nasabi siya sa'yo na hindi maganda. Ngumiti ako tsaka humakbang palapit sa kanya. Normal lang naman yun. Tsaka syempre, mahirap din naman ang naging katayuan niya. Isipin mo, hindi siya kilala. Nagulat ako nang biglang tumayo si Nante. Hindi ba mas naging mahirap ang tayo ko? Emosyonal na aniya. Iniwan niya kami ng anak ko na walang kalaban-laban. Mahal na mahal ko siya ng panahon na yon. She's my everything. Nanggagalaiting saad ni Nante. I gave up all I have. Ibinigay ko lahat ng luho niya. Pinag-aral ko siya sa mas magandang kinabukasan na pinaplano niya. But she still betrayed me. She chose to leave me over her career na may kasamang iba. Hindi ba mas masakit yun? Napaka-inosente pa ng anak ko nang iwan niya. Tapos after years, kung saan nakakapaglakad, nakakapagsalita na yung anak ko, tsaka pa siya babalik. Naiintindihan kita, pero tao din siya. May kanya-kanya tayong side at opinion. Hindi ko alam ang kwento, kaya hindi ko siya maaaring husgahan. Marahang saad ko, dahil alam kong nakainom siya. Naglakad siya palapit sa akin. Hindi ako makagalaw. Hinapit niya ang bewang ko palapit sa kanya. Sana ikaw na lang. Sana ikaw na lang siya. Tinitigan ko siya. Kumpara noon, ay para bang nawala ang pag-aalangan ko. Tumingkayad ako at inabot ang labi ni Nante. Pumikit ako at dinama ang malambot niyang labi. Ang marahan naming halikan ay bigla na lamang nag-alab. Sunod-sunod ang naging pagsunggab niya sa akin. Kung minsan ay binibitawan niya ako para makakuha ng hangin. Ngunit uulit na naman hanggang sa maubusan kami ng hangin. May damdamin na ako para kay Nante. Yun ang aking nasisiguro. Bagaman alam kong masama ang iisipin ng mga tao sa akin. Mukha akong pera dahil may anak na si Nante habang ako ay dalaga. Pero pikit mata ko yung ilalabas sa aking tenga dahil alam ko ang katotohanan at handa akong tanggapin ng mag-ama. Naramdaman ko na lamang na nakasandal na ako sa pader. Naamoy ko ang mabangong alak na nainom ni Nante habang patuloy na inaangkin ang balat ng aking liig pababa sa aking collar. Nangihina ang tuhod ko, kaya't minabuti kong ikawit sa leeg niya ang braso ko. Malapit na siya sa dibdib ko, ngunit ganoon na lamang ang pagsinghap ko nang tumigil siya. Hindi ko gagawin dahil nirerespeto kita. Alam kong balang araw, magagawa din natin yun. Nakangiting aniya, pero naroon pa rin ang lungkot. Inayos niya ang damit ko na nagulo kanina, matapos ay hinagkan niya ang noo ko. Pahinga ka na. Aniya pa, tsaka bumalik sa upuan. Nakakalungkot dahil hindi ako sanay na ganoon siya, pero wala akong magagawa, kaya tahimik akong lumabas. Nang mga sumunod na umaga, ay nagpakabisi ako kay Carlo. Hatid sundo ko siya, habang si Nante naman ay naging abala sa sinasakupan niya. Pumutok din kasi ang balita tungkol kay Mary. Kumalat na pabaya siyang asawa. Iba kasi talaga ang nagagawa ng social media. Iba ang kumalat sa katotohanan, kaya talagang tinutukan niyo ni Nante. Tita, busy pa rin po ba si Daddy? Nakalabing ani Carlo. Isang linggo na kasi siyang hindi umuuwi. Hindi naman, gusto mo ba bisitahin natin siya? Saad ko. Biglang nagliwanag ang mukha ni Carlo. Kahit kasi ako, ay namimiss ko na rin si Nante. Ibinili niyang wag muna kaming dadalaw sa munisipyo. Pero 2 araw nang nalulungkot si Carlo. Palihim kaming pumunta roon pagkagaling ni Carlo sa school niya. Dito ka muna saglit, sisilipin ko lang ang daddy mo. Nakangiting wika ko. Tumango naman siya. Naglakad ako sa hallway hanggang sa marating ko ang opisina ni Nante. Hindi ko alam kung pabor ba sa akin na sinilip ko pa ang opisina niya nang makarinig ako ng pag-uusap. Maayos pa natin ang lahat. Hiwalay na kami ni David. Bagaman kinakabahan, ay lakas loob akong sumilip, kahit alam ko naman kung sino ang kausap niya. Mahal na mahal ko kayo ni Carlo. Saad pa ni Mary, habang nakayakap kay Nante. Nakaupo siya sa swivel chair. Seryoso ang mukha habang si Mary naman ay nasa likod ng upuan niya at nakayakap. Hindi may tatama ng isang sorry ang malaking pagkakamali, Mary. Ani Nante. Kahit ganoon ang sinabi niya, ay nanikip pa rin ang dibdib ko.
Nagtatanong ang isip ko kung bakit siya pumapayag na mayakap ng babae. Mas lalong sumakit ang dibdib ko nang hawakan ng babae ang pisngi ni Nante at marahan siya nitong hinalikan. Napaatras ako nang hindi ko makayanan. Maluha-luha akong tumalikod hanggang sa tuluyan ng malaglag ang luha sa mga mata ko. Bakit? Para saan lahat ng pinaramdam niya? Asyumera lang ba talaga ako? Yun ang paulit-ulit na tanong ko sa isip ko. Ayokong makita ni Carlo na umiiyak ako, kaya dumiretso ako sa comfort room. Kahit anong pagpapakalma ko sa sarili ko, ay kusang tumutulo ang luha ko. Naaawa ko sa sarili ko. Hininga ko lahat ng sama ng loob ko hanggang sa tumigil na ako sa pag-iyak. Bagaman namumula ang mata ko, ay bumalik pa rin ako sa kwarto kung saan naroon si Carlo. Pagbukas ko sa kwarto ay nanlaki ang mga mata ko. Nandoon na kasi si Nante. Pareho silang nakatingin sa akin pero kunot ang noo ni Nante. "Where have you been?" Seryosong aniya. Sa comfort room, napuwing kasi ako. Kakamot-kamot sa ulo na saad ko. Hindi ko alam kung anong palusot ang gagawin ko, pero obviously, hindi naman maniniwala si Nante. "Anong ginagawa niyo rito? Bakit hindi ka dumiretso sa opisina ko para maipaliwanag ko sa'yo kung anong nakita mo?" Seryosong saad niya pa rin. Napakurap ako. "Pupunta naman talaga kami ni Carlo. Ang kaso lang ay sumakit ang tiyan ko." Nakangiwing saad ko. "Karugtong ba ng tiyan ng mata at feelings?" Nanunubok ang tinig niya. Halata na may alam siya. "Hindi. Kung busy ka, pwede naman na kaming umuwi ni Carlo." Saad ko. Kung tatagal pa kasi ako ay baka mas lalo akong maiyak. "Grace," ani Nante. Pumasok ang isang babae. "Gob?" Inosenteng tanong nito. "Pakilabas sandali si Carlo." Ani Nante habang nakatingin sa akin. Hindi, aalis na kami ni Carlo." Pagpupumilit ko, tsaka akmang susundan ko si Carlo. Pero hinawakan ni Nante ang pulsuhan ko. "Stay here." Aniya. "Ayoko, uuwi na kami. Alam ko naman na madami ka pang gagawin." Saad ko pang minsan, pero hindi siya nakinig. Pinanood niyang makaalis ang anak. "Sabihing bitawan mo ko eh." Giit ko. "Umiyak ka?" Aniya, pero umiling lang ako. "Ano bang kinagaganyan mo?" Seryosong aniya nang bitawan ng kamay ko, pero humarang siya sa pinto para siguruhin hindi ako makakaalis. Wala akong problema. Stop asking." Saad ko, pero hindi ko napigil na mapaluha. "Aalis na ako. Ayaw kitang makausap." Pigit matang saad ko habang umiiyak. "Did you saw it?" Salubong ang kilay na aniya. "Hindi, wala akong nakita." Saad ko. Akmang hahawiin ko siya, pero hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko. Tsaka niya ako niyakap. "I'm sorry." Aniya. Lalo akong napaiyak. Hindi ko alam kung bakit siya nagsusorry. Baka dahil nagkabalikan na sila. "Hindi ko gusto na makita mo yon." Nanunuyo ang tinig niya. "Hindi, ayos lang. Hindi mo kasalanan. Baka ako lang talaga itong nag-assume. Nang wala, umasa ako. Akala ko kasi ako..." Saad ko habang umiiyak. "Hayaan mo. Titigil na ako. Lalayo na ako. Alam ko naman kung gaano kalaki ang boundaries natin. Kung gaano kakahirap abutin." Saad ko habang patuloy pa rin sa pagluha ang aking mga mata. Nang hindi ko na makayanan, ay napahagulhol ako. "Enough please." Aniya habang hinahaplos ang likod ko. "Wala lang yun, okay? Wala lang yun." "Naghalikan kayo, wala lang?" Hindi makapaniwalang saad ko. Pilit akong bumitaw sa yakap niya. Pero sa halip na magalit ay ngumiti pa ang loko. "Nagsiselos ka sa nakita mo?" "Ba't ako magsiselos? Sino ka ba sa buhay ko? E di makapaghalikan ka sa kung kanino mo gusto." Saad ko. "Paano kung ikaw ang gusto ko? Papayag ka ba?" Nakataas ang kilay niya. Kung hindi lang ako galit ay baka kinilig na ako. "Umamin ka, nagsiselos ka?" "Hindi, nanay siya ng anak mo kaya maiintindihan ko." "Eddie, nagsiselos ka nga." Humalakhak siya ng malakas. Lumapit siya sa akin. Inipit niya sa tenga ko ang hibla ng buhok ko.
na nasa gilid ng pisngi ko. I'm so glad to know that you're jealous. Ibig sabihin, may damdamin ka para sa akin. Ngumiti siya. Hindi ako nagstay dito ng dahil lang sa kagustuhan ko. I stay here to give you some space. Baka nilalapitan mo ako dahil naaawa ka sa amin ng anak ko. Lumayo ako para masiguro ko rin na kung tama bang papasukin ka sa buhay ko. At lahat ng nakita mo ay mga bagay na huli mo nang makikita. Hindi ko pa maintindihan ang kwento niya, pero nakinig pa rin ako. She tried to fix our relationship, pero pagod na ako. Wala nang puwang ang puso ko na siya mismo ang lumisan. Dahil may iba na tong laman. Mahal na kita, Bettina. Masuyong Aniya. Napakurap ako. Bakit ka pumayag na halikan niya? Muntik na, pero hindi sumayad ang labi niya sa akin. Sayang nga lang, hindi mo nakita. Umalis ka kasi kaagad. Nakita mo ko? Hindi makapaniwalang saad ko. Ngumiti siya. Oo, kaya nga sinundan kita kaagad. Kaso wala ka pala dito. Tumatawang Aniya. Napalabi ako. Nakakainis ka! Saad ko. Tsaka ko hinampas ang dibdib niya. Nasaktan ako sa kaka-overthink sa wala. Nakasimangot na saad ko. Pero mabilis niya lang inabot ang labi ko. Mahal kita at alam kong mamahalin pa. Aniya, maya-maya pa ibumukas ang pinto. Dad, tapos ka na po mag-confess? Ani Carlo habang nakangiti. Mukhang nag-usap silang mag-ama tungkol dito. Yes, anak. Tita Bettina will be your mom soon. Nakangiting ani Nante sa anak. Nang hapong din iyon ay umuwi kaming tatlo at opisyal na ipinakilala sa mga kasambahay na naroon. Kung maaari ay, Bettina pa rin ang itawag niyo sa akin. Saad ko habang kaharap namin sila Mrs. Carmen. Napakabait mo, iha. Ani Mrs. Carmen. Kahit natatandaan kong pinagsungitan niya ako nung bago pa lamang ako. Ako pa rin po ang mag-aalaga kay Carlo. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako magbabago sa inyo. Saad ko pa. Di paano? Sa tabi na kita matutulog? Makahulugan habang nakangisi na saad ni Nanti habang nasa hapag kami. Na, Tita Bettina and I, Dad. Giit ka agad na saad ni Carlo. Hindi po porke nag-propose ka na sa kanya, ay kukunin niyo na po siya sa akin. Tandaan niyo po, Dad, na hard po si Tita Betty dahil sa akin. Kaya po magkaka-wife din kayo ng dahil sa akin. Kaya you must say thank you to me. Nagmamalaking saad ni Carlo na ikinahalakhak naming lahat. Tulad ng kondisyon ni Carlo, ay sa kanya talaga ako natulog. Pero pagsapit ng 11:11 ng gabi at kalaliman na ng gabi, ay bumukas ang pinto. Pupungas-pungas ako nang matanaw ko si Nanti. Tara na sa room, hindi ako makatulog eh. Nagpapakyut na Aniya. Hahanapin ako ng anak mo, baka umiyak to. Katuwiran ko. Hindi yan, bigay na si Carlo. Mas kailangan ko ng lambing mo. Sige na. Pangungumbinsi niya pa sa akin. Yumuko siya sa hinihigaan ko. Kung gusto mo, dito na tayo matulog. Nanunubok na Aniya. Habang nakangiti kaya kaagad akong tumayo. Edo na, babango na, let's go. Saad ko. Hinawakan niya ang kamay ko, tsaka nakangiting iginiya ako palabas. Pagpasok namin sa kwarto niya, ay para bang kinabahan ako. Matutulog lang naman tayo, hindi ba? Nauutal na saad ko nang humalakhak siya. Bakit? May gusto ka pa bang gawin na iba? Pwede rin naman. Aniya. Tsaka niya ako niyakap at pabagsak na humiga sa kama. Tinitigan niya ako. Kasalanang lahat to ni Carlo. Kung hindi ka lang sana niya pinamakeover, hindi sana ako ganito ka-in love sa'yo. Ha? Nahiya ako bigla. Nagka-interes ako sa'yo ng gusto mula nang maayusan ka niya. Pinilit ko namang ilayo ang puso ko dahil dalaga ka. Pero wala eh, natalo ako. Sinserong Aniya, kaya binalot na naman ng kilig ang puso ko. Ipinaalam namin ni Nanti ang tungkol sa relasyon namin sa kumbento. Ipinangako naman ni Nanti na bagaman mapuputol na ang pagsaserbisyo ko sa kanila, ay patuloy naman ang pagpapadala niya ng tulong dito. Nag-iyakan ang mga bata dahil lahat sila ay malapit sa akin. Ipinangako ko naman na dadalaw-dalaw ako, bagay na naiintindihan naman nila. Pero may isang tao na mas higit na apektado sa lahat sa pag-alis ko. Iyon ay si Edward.
Nag-walk out ito matapos i-anunsyo ni Mother Superior ang pag-alis ko. Tinignan ako ni Nanti. Kakausapin ko siya sandali. Saad ko. Bakas ang pag-aalangan sa mukha ni Nanti dahil sa huling nangyari kaya ngumiti ako. Mabait si Edward, magtiwala ka sa akin. Saad ko. Hindi pa rin siya kumibo, pero binitawan na niya ang kamay ko, kaya nasundan ko si Edward. Nakaupo ito sa hardin, mabigat ang dinaramdam at malungkot. Napatingin siya sa akin. Bakit ka pa sumunod? Aniya, naupo ako sa tabi niya. Edward, alam ko naman na nalulungkot ka dahil aalis na ako. Pero hindi naman natatapos dito ang pagiging magkaibigan natin, hindi ba? Saad ko. Malungkot talaga ang mga mata niya nang tumingin sa akin. Tingin mo ba talaga, kaibigan lang ang turing ko sa'yo? Tingin mo, nagkakaganito ako dahil mawawalan ako ng kaibigan? Biglang namasa ang ilalim ng kanyang mata. Mahal kita, Bettina. Ikaw lang ang pinangarap ko. Ikaw lang ang gusto ko sa pagtanda ko. Napakurap ako. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Buong akala ko'y nagkakaganito lang siya dahil nagsiselo siya sa mga bata. Dahil napupunta ang atensyon ko sa mga bata. Pero hindi, mali. Dahil may damdamin pala siya para sa akin. Kung sa bagay, ano nga ba ang laban ko? Mayaman siya. Samantalang ako ay hamak na tagalingkod lamang ng kumbento. Nagtatrabaho siya sa munisipyo, naglilingkod sa lungsod, pero ako'y mga paslit ng kasama. Wala talagang pagdududa kung bakit siyang napili mo. Umiling ako. Mali ka. Totoong mahal ko si Nante, pero hindi dahil sa yaman niya, kundi sa paraan kung paano niya pinaramdam sa akin ang halaga ko. Hindi ko ba naiparamdam? Hindi mo naramdaman o sadyang ayaw mo lang damahin? Panunumbat na aniya. Naawa ko sa kanya. Ganyan din kasi ang naramdaman ko nang sandaling makita ko si Nante kasama ang ex nito. Hindi pumarito ang girlfriend ko para lang sumbatan mo. Napalingon ako sa pagsulpot ni Nante. Nandito siya para formal na magpaalam sa'yo. Kung ayaw mong tanggapin yon, ay wala na akong magagawa. Saad niya pa, tsaka lumapit sa akin at hinawakan ang kamay ko. Naghihintay si Carlo sa school. Baka malate tayo. Aniya, may children's party kasi si Carlo at kailangan ng magulang, kaya kahit ayaw ko, ay kailangan na rin naming magpaalam. Huwag mong masyadong intindihin ang sinabi niya. Ani Nante, nang nasa kotse na kami. Tahimik lang kasi ako buong biyahe. Kung sa bagay, wala din naman akong sasabihin, pero nakakalungkot. Hindi naman ako nagsisisi na si Nante ang minahal ko. Nakakalungkot lang dahil nagtapos ang pagkakaibigan namin ni Edward sa hindi magandang pagkakaunawaan. Gayunpaman, ay pinilit kong maging masaya dahil kay Carlo. Masyado siyang matalino para hindi mahalata ang damdamin ko. Mas mabilis pa niyang mahulaan kapag may problema ako kaysa sa daddy niya. Naging maayos ang pamumuhay ko kasama si Carlo at Nante. Sa ngayon kasi ay 10 taon na kaming kasal. May anak na rin kaming sarili. At kasalukuyan ng 5 taon. Nancy ang pinangalan namin. Nakilala nga lang ako ng mommy at daddy niya nang ikakasal na kami. Pero tulad ng sinasabi niya noon, ay mababait ang mga ito. Tulad na lamang ngayon. Wala kasi si Nante dahil sa pagbibitiw niya sa tungkulin. Anak, ako na dyan. Saad ng mommy niya. Hindi na po, ako na. Hiling po kasi ni Carlo na ako mismo ang gumawa nito. Saad ko. Nagluluto ako ng tiniim na manok. Magmumula pa kasi si Carlo sa Maynila. Bagaman governor ang daddy niya, ay minabuti niyang kumuha ng scholarship sa De La Salle. Naku, talaga namang spoiled na spoiled ang apo ko na yun sa'yo. Tumatawang ani mommy. Sabihin mo nga lang kung napapagod ka ha, at ang baby sa tiyan mo, baka mapano. Kanina ka pa kasi asikaso ng asikaso, baka mapagalitan na ako ni Nante. Saad pa niya. 3 buwan na kasi akong buntis sa bunso namin ni Nante. Kinausap ko siya na ito na ang huli naming anak dahil kailangan naming tutukan ng pagpapalaki sa kanila. Patapos na kami ni mommy sa paghahanda ng mga pagkain nang makarinig kami ng doorbell. Oh, akala ko ba'y 6:00 pa ang dating ng asawa mo? Ani mommy. Opo, yun ang sinabi niya dahil susunduin niya rin si Carlo. O sandali, titignan ko kung sino ba iyon. Ani mommy. Tumango lamang ako. Nagbisi-bisihan na naman ako.
hanggang sa marinig ko ang matinis na tinig ni Mommy. Talaga? Ang lakas ng loob mo na magpakita dito. Hindi ka man lang ba nahihiya sa asawa ng anak ko? Nanggagalaiting saad ni Mommy. Kinabahan ako, kaya minabuti ko nang lumabas. Nakapamaywang si Mommy habang kausap ang nasa labas. Nagmamadali akong maglakad. Paglapit ko ay bumungad ang mukha ni Mary. Kaagad niyang hinawakan ng kamay ko at hindi inalintana ang dati niyang biyanan. O talaga nga bang tinuring niya itong biyanan? Please, Bettina, maawa ka. Napakatagal ko nang hindi nakikita ang anak ko. May iyak ng saad niya. Alam ko ngayon ang uwi niya. Gusto ko nang makita ang Carlo ko. Aniya pa, pero hinawakan ni Mommy ang kamay namin at pinaghiwalay. Itinago niya ako sa likod niya. Ang kapal ng mukha mo. Una pa lang, alam ko nang ganito na ang magiging kalagayan mo. Pero, itinuloy mo pa rin ang panluloko sa anak ko. Hindi ako papayag. Kahit isa sa dulo ng daliri ng apo ko, ay hindi mo mahahawakan. Malakas na sigaw ni Mommy. Matapos ay malakas niyang pinagsarahan ng pinto si Mary. Tita, please, maawa kayo. Saad pa ni Mary mula sa labas, habang kumakatok pero hindi siya pinakikinggan ni Mommy. Halata na mabigat ang dibdib niya. Dahil susunod-sunod niyang buntong hininga. Naawa ako kay Mary. Bagaman nagkamali siya noon, ay deserve pa rin naman siguro niya na makita ang anak niya. Mom, marahang saad ko, tsaka ako hinawakan ng kamay niya. We know how painful she did to Nante and Carlo. But still, she's his mom at hindi natin yun maitatanggi. Hindi niya naman kukunin sa atin si Carlo eh. Nais niya lang makita ang anak niya. Yun lang. Hayaan po natin siya please. Magulang din po kayo, kaya alam kong maiintindihan niyo yon. Emosyonal siyang tumingin sa akin hanggang sa mapaluha siya. Hinaplos ng isang kamay niya ang pisngi ko. Napakaswerte ng anak ko sa'yo. Napakabait mo, iha. Hangad ko na hindi maubos ang kabaitan mo para sa pamilya ni Nante. Ani Mommy, tsaka niya ako niyakap. Kahit papaano ay napangiti ako. Ibig sabihin kasi, ay pumayag siyang makita ni Mary ang anak nito. Sa kwarto na muna ako. Bagaman pumayag ako ay hindi ko naman kayang tagalan ang mukha ng babaeng yun, anak. Masyadong masakit ang naidulot niya sa pamilya ko, lalo na kay Nante. Ani Mommy. Tumangulang ako tsaka ngumiti. Inantay kong makaakyat si Mommy bago ako maglakad palabas. Pinagbuksan ko si Mary. Nakaupo siya sa hagdan. Nag-angat siya ng tingin sa akin. Mugto ang mga mata niya. Bettina, pwede ko na bang makita ang anak ko? Aniya. Nakangiti akong naglakad sa kanya. Tsaka ko hinawakan ng kamay niya. Makikita mo na ang anak mo, pero hintay ka lang ha. Wala pa kasi siya ngayon eh. Saad ko. Pinahid niya ang luha na nasa pisngi niya. Oo. Sa tuwa niya ay niyakap niya ako. Maraming salamat. Maraming salamat, Bettina. Ngayon alam ko na may pagkakatiwala ko talaga sa iyo ang anak ko. Mawala man ako sa mundo. Umiiyak na Aniya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Lahat naman ay nagkakaproblema. Pero mali na sabihin yan. Saad ko. Maya-maya ay nakarinig na ako ng busina. Mukhang ang mag-ama iyon. Huminto ang kotse sa harap namin. Naunang bumaba si Nante. Nakatingin siya sa amin habang salubong ang kilay. Sunod naman ay si Carlo. Malawak ang pagkakangiti niya. Ngunit mabilis din na nawala iyon nang makita niya si Mary. Nabanggit ko na rin sa kanya ang katotohanan, pero ayaw niya iyong tanggapin sa sarili niya dahil ako lang daw ang kikilalanin niyang magulang. Naglakad si Nante palapit sa amin. Anong ginagawa niyan dito? Iisa lang ang reaksyon nila ng mommy niya. Carlo? Kaagad na saad ni Mary. Humakbang siya pero umatras si Carlo. Sandali lang. Saad ko kay Mary. Nauna akong humakbang sa mag-ama. She just want to talk to Carlo. Hindi naman niya kukunin ang anak mo. Please, Nante, kahit para sa akin na lang. Babae din ako at ina ng mga anak mo. Kaya wag mo sanang ipagdamot kay Mary ang anak niya. Saad ko. Umirap si Nante. Nilapitan ko si Carlo. Hey, big guy. Saad ko. Hinaplos ko ang pisngi niya. Your mom wants to talk to you. Tinanaw lang ako ni Carlo. Tumango ako tsaka ko siya binigyan ng daan para makalapit kay Mary. Gagawin ko po ito hindi dahil gusto ko.
Lalapitan ko ang sinasabi niyong mommy ko dahil nirerespeto ko kayo. Ani Carlo, parang hinaplos ang aking puso. Gustong maluha ng mga mata ko, kaya hinagkan ko ang noo ng nag-iisang binata ng aming pamilya. Nang bitiwan ko siya ay nilapitan niya ang mommy niya. Dahan-dahan hanggang sa tuluyan siyang nakalapit sa mommy niya. Niyakap siya ni Mary. Dama ko kung gaano kahigpit ang yakap na iyon. Yakap na puno ng pangungulila at pagmamahal. Natanaw ko ang pagguhit ng luha ni Mary. Masaya ako. At least alam kong maayos na ang lahat. Bagaman ako ang nakatuluyan ni Nante, ay hindi naman naputol ang pagiging ina ni Mary para sa anak niya. At yun ang pinakamahalaga. Wala naman kasing perpektong tao. Lahat ay may kapintasan. Luhaan si Mary ng bitiwan ng anak. Masaya ako na sa tamang tao ka napunta. Aniya kay Nante. Hindi ko pinagsisisihan na umalis ako dahil alam ko rin naman na hindi ko magagampanan ang pagiging ina at asawa sa inyo ni Carlo. Are you done? Bagaman makabagbag damdamin ang tono ni Mary, ay baliwala iyon kay Nante, bagay na hindi ko maaaring mabago. Kinain siya ng galit niya para kay Mary, kaya wala akong magagawa. Let's go inside. Saad pa ni Nante. Akmang hahawakan niya ang kamay ko nang magsalita si Mary. I have a stage 4 cancer. Naluluhang saad ni Mary. Nasaluko ang aking bibig. Kaya nagpumilit akong makita ang anak ko dahil gusto kong mawala ng walang pagsisisihan. Nakagat ni Mary ang labi niya, kasabay ng pagpatak ng butil ng kanyang luha. Hindi ko to sinasabi dahil gusto kong kaawaan niyo ko. Sinasabi ko to dahil karapatan ni Carlo na malaman. Bagaman naging pabaya akong ina, ay mami niya pa rin ako, hindi ba? Mas bumugso ang awa ko kay Mary, ngunit masyadong matigas ang puso ni Nante. Kung yun lang ang pakay mo, ay makakaalis ka na. Tapos na, di ba? Naibigay na namin ang hiling mo. Ani Nante, tsaka hinawakan ang pulsuhan ko. Ayaw ko pa sanang sumama, pero tinignan niya ako. Sinunod ko ang gusto mo. Sundin mo naman ngayon ang gusto ko. Let's go inside. Lalamig ang pagkain. Gutom na din ang anak ko. Matigas na saad ni Nante. Halata na wala na rin siyang natitirang awa para kay Mary. Gusto kong magtanong kung gaano ba kasakit ang idinulot ni Mary sa kanya noon at hindi niya ito mapatawad hanggang sa ngayon. Marahan akong hinila ni Nante. Iniwan namin ng kaawa-awang si Mary. Ang minsang naging dahilan kung bakit nabuhay ang mundo ni Nante. Ngunit siya ring dahilan noon kung bakit ayaw na nitong mabuhay sa mundong iyon. Malungkot kaming pumasok sa loob. Matagal ko na siyang pinatawad, pero hindi siya welcome sa lupa kung nasaan ako. Kaya pakiusap, huwag mong pagtatangkaan na pagsalubungin muli ang aming landas dahil masasaktan ka lang. Ani Nante sa akin nang makaupo kami sa mesa. Sinundo kasi ni Carlo ang mamita niya pati ang kapatid niya na si Nancy. Mom, pag-dietin niyo na po si Nancy. Parang nag-i-increase na po ang timbang niya. Nakalabing ani Carlo nang mailapag sa upuan ng kapatid. Kinarga niya kasi ito mula sa kwarto na nasa second floor. Napatawa si Mommy. Loko ka talagang bata ka. Siyempre, pag nagdalaga na ang kapatid mo ay kusa ng papayat yan. Huwag mong pangunahan. Sermon sa kanya ni Mommy. Napasipol si Carlo. Sige na nga po. Kung sa bagay, si Daddy nga po dati na in denial pa sa feelings niya kay Tita Bettina. Pero tignan niyo nga po, magtatatlo na po kaming magkakapatid. Ani Carlo, napatawa kaming lahat. Kamuntikan pa ngang mabatukan ni Nante ang anak niya. Siya na naman kasi ang nakita nito. Hindi naman sa pagmamayabang. Kahit na hindi ako ang tunay na ina ni Carlo, ay sa akin talaga siya naglalambing. Mas malapit siya kaysa sa daddy niya. Siguro'y dahil ako ang kasakasama niya sa pagbibinata niya. At nakaka-proud dahil kahit hindi kami magkadugo ay nagkakaunawaan kaming dalawa. Matapos ang pagbisita ni Mary, ay hindi na siya muling kumontak sa amin. Ngunit binulaga kami ng isang umaga. Nakatanggap kami ng sulat mula kay Mary. Habilin daw iyon bago siya bawian ng buhay ng sabi ng attorney. Pasensya na po kung ngayon lang ako nakapunta sa inyo. Magalang na saad ng attorney ni Mary. Inanayahan ko siya sa loob. Naroon din kasi sila Nante at daddy niya sa sala. Ang totoo po niyan,
ay binilin din po ni Miss Cruz na pumunta ako rito kapag abo na ang katawan niya. Saad ni attorney. Pumanaw po siya sa edad na 36 sa sakit na cancer sa utak. Ano bang pinunta mo rito? Gusto mo bang makiramay din kami? Seryoso na saad ni Nante, kaya hinawakan ko ang kamay niya para patigilin siya. Tumikhim iyong attorney. Hindi naman po. Sige, at irerekta ko na ang punto ko. Saad ng attorney. May naiwan pong lupain si Miss Cruz mula sa kanyang asawa at kanya po itong ipinapamana kay Mr. Carlo Jimenez. Ang isang hotel niya naman po sa Palawan ay binibigay niya po sa inyo, Mrs. Jimenez. Ibinili niyang taus-puso niyang pagpapasalamat sa iyo dahil sa pag-aalaga niyo sa kaisa-isahan niyang anak. Napaluha ako. Marami pang sinabi ang attorney na yon, ngunit hindi na ako nakapakinig dahil talagang nalulubag ang kalooban ko. Umakyat ako sa kwarto at doon nagiiyak. Maya-maya pa ay sumunod ang mag-ama kasama si Nancy. Okay ka lang? Kaagad na ani Nante. Lumuhod siya sa harap ko habang hawak ang kamay ko. Nakaupo kasi ako sa kama. Mom, why are you crying? Nag-aalalang ani Carlo. Umiling ako. Dala lang to ng pagbubuntis ko. Huwag niyo akong alalahanin. Saad ko tsaka ako pinahid ang luha ko. Niyakap nila akong tatlo. Kailangan nating tanggapin ang mga bagay-bagay. Siya ang pumili nun. Huwag kang malungkot dahil may kakaharapin din tayong problema. Kailangan mong magpakatatag. Ani Nante sa akin habang tinatapik-tapik ang likod ko. Tsaka mom, di ba wala naman pong masahalaga kundi ang isang masaya at buong pamilya? Ipag-pray na lang po natin si Miss Mary. Ani Carlo. Tumango ako habang patuloy na umiiyak. Kailangan nating bitiwan ang mga bagay na hindi nababalik pa. Sa halip ay harapin ang kasalukuyan at maghanda para sa hinaharap. Mahal na mahal ka namin ng mga anak mo. Tandaan mo yan. Hindi mo kailangang makaramdam ng guilt dahil una sa lahat ay minahal ka namin ng buo. Ani Nante. Ngumiti ako kahit medyo malungkot. Tama sila. Sila ang mas importante sa lahat. At yun ang dapat kong isipin. Dahil ako at wala nang iba, natatayo bilang totoong ilaw ng kanilang tahanan. Ang tapat na may bahay ni Governor Jimenez.